Mga tol, kumusta? Sa araw na ito, hindi mo na drawing ipapakita natin sa inyo. Maglaro muna tayo nitong laruan na to, nagawa ng SH Figuarts. Alam ko, sigurado ako na kilalang kilala nyo itong laruan na to. So, buksan lang natin. Ano ba yung mga alaala nyo tungkol sa palabas na to? Balikan natin yung 1999 kung saan yan yung taon na natapos itong series na to, na Tagalized version. Grabe yun, Tagalized yun. 52 episodes to eh. 51 or 52 episodes itong Mask Rider Black, kasi usually naman yung mga series ng Japan is 51 to 52 episodes. Kasi pansin ko ganun, kasi parang weekly sila na nagpapalabas ng episode. Sakto yun para sa isang taon, no? 52 weeks, kasi every year may bagong series, di ba? Pero hindi ko sigurado yan, ha? Yun lang yung parang sa tingin ko. Noong 1999 pinalabas siya ng around 2 PM, tapos 1:30 PM yung yung Turbo Rangers, 2 PM yung Mask Rider Black. Naalala ko yung mga commercial pa nun, mga produkto ng Regent Foods eh. Mga Snacku, Sakanami, tapos Grilla Corn. Diba? Alala nyo yun? Nahirapan lang ako manood nung time slot na yun ng alas 2 ng hapon, kasi yun yung time slot ng Eat Bulaga nun eh. Yung nanay ko at saka yung tatay ko nanonood lagi yun ng Laban o Bawi. So, hindi pwedeng basta-basta ilipat lang yung channel. So, ang ginagawa ko nun, tumatakbo na lang ako dun papunta sa bahay ng kaibigan ko. Doon kami nanonood. Diba? Ang saya. Pero una ko siyang napanood nung 1992 or 93, tuwing 5:30 ng hapon. Back to back niya yung Manok ni San Pedro, tungkol sa panabong na manok. Pero yun, naalala ko yun kasi kapag linggo yun eh, kapag tinutugtog na ending song ng Mask Rider Black, parang hudyat na yun para ayusin mo yung bag mo, ayusin mo yung mga lapis at notebook mo. Lapis pa yun, wala pang ballpen kasi grade 2 lang yata ako nun. Tapos mga libro mo, iayos mo na kasi kinabukasan papasok ka na, di ba? Pangalan nila is Minami Kotaro, at yung isa naman si Nobuhiko, yung kapatid niya. Pero hindi yan yung ginamit na nakista natin. Lumaki tayo sa pangalan na gamit na Robert Akizuki, si Mask Rider Black. Tapos Stephen naman si Shadow Moon, di ba? Lala niyo yun? Si Robert Akizuki, parang lang siya, inampon lang siya, kinupkup lang siya ng mga magulang ni Stephen, kasi magkasabay sila eh. Magka-birthday sila nun. Tapos si Robert Akizuki yata wala siyang mga magulang, tapos inupkup na lang siya, parang pinalaki sila as magkapatid. Magka-birthday sila, magka-edad, pareha sila ng hilig maglaro ng soccer. Then one day on their 18th birthday, sa gabi ng party, may nagsulputan, sumalaki yung mga locust. Mga locust na pakana ni Gorgom, tapos nawalan sila ng malay. Pag gising nila, nandun na sila sa laboratorio ni Gorgom. Kinidnap si Robert Akizuki tsaka si Stephen ng kampo ni Gorgom para kabitan nung Kingstone. Yung Kingstone ay yung belt, parang wrestling belt. Nandun nagsisimula yung doon ang gagaling yung kapangyarihan ng pagiging Mask Rider. So, kinuha sila para gawing in the future maging killing machine para sakupin ni Gorgom yung mundo. Yun nga lang, sa kalagitnaan ng operasyon sa pagkakabit ng Kingstone sa kanilang dalawa, nagising si Robert Akizuki. Nakabit na sa kanya eh, siya yung unang kinabitan. Tapos pagising niya, kasalukuyang kinakabit dun kay Stephen. Sabi ni Stephen, tol, ka na? Escape ka na kasi yari tayo dito. So, ayaw man ni Robert, parang kumbaga, paano ko tutulungan kapatid ko, tulungan ko muna yung sarili ko. So, tumakbo siya hanggang sa nakita siya ng motor. May motorsiklo sa gitna ng kadiliman doon. Tapos sinakyan niya. Yun yung si Battle Hopper. Sa span ng 52 episodes ng Mask Rider Black, walang ibang ginawa yung mga kampo ni Gorgom kundi tugisin si Robert Akizuki. Kasi nga, nasa kanya na yung Kingstone eh. Sabi niya, kaya nga namin kaya namin nilagyan yan para gagawin ka naming killing machine. Pero basag trip ka eh. Bakit mo kami pinipigilan, di ba? Kaya every week, iba-ibang mga halimaw yung mga pinapadala ni naman ng mga Gorgom para puksain si hindi nila kaya eh. Yung mga halimaw doon is based sa mga hayop. Sila taong paniki, sila taong armadillo, taong gagamba, taong agila, tsaka taong rhino. Yun yung mga lagi kong naaalala at madaling maalala eh. Tapos may dumating na bagong independent na kalaban, si Bilgenia. Yan yung nasa drawing, yung kulay pulang character. Independent siya, hindi siya alagad ni Gorgom, pero kalaban din siya ni Mask Rider Black. Diyan din lumabas na yung si Road Sector kasi may bagong kalaban at may bagong weapon, di ba? Mga tol, I hope napangiti ko kayo or
napasaya ko kayo kahit papaano sa video na 'to, sa pagkukuwentuhan natin tungkol sa nakaraan. Kasi alam ko naman, bilang adult na kagaya natin parang hindi na gano'n sobrang saya, parang may lungkot na. Kasi lalo na 'pag naalala mo yung mga tao na kasama mong manood ng mga shows na 'to noon, tapos ngayon hindi mo na sila makakasama or makikita. Yun yung mahirap, Pero sana yun, mapasaya ko kayo nito sa video na 'to. Babalik tayo paminsan-minsan sa nakaraan para maramdaman natin ulit kung gaano ka-authentic yung saya na naramdaman natin, kung gaano kakulay yung pagdaanan natin ng bata tayo.